Bakit nga ba tayo nag-darkening system? So, pagka sinara ko to, ayan. Nakita nyo mga kalapatids, may liwanag pa din, pero hindi na ganun kasinag. Tapos yung hangin, yung airflow, dyan sa taas ng loft natin, pumapasok yung intake. Maulan na araw mga kalapatids, so ngayong araw nga, papahan tayo ng mga kalapati natin. Tapos, sa luyang, nag-uulan at naglulugon yung mga kalapati natin. Naka-dart system tayo. So, bibigyan natin sila nito, cod liver oil, pang blend sa patuka natin. Saka ng red cell. Yung supplements na bibigyan natin yan. Super Saiyan, yan. Lagyan natin na multivitamins nila. Ito. Super Saiyan mga kalapatids. Mga patuka natin yung kalapatids. Tapos, haluan na natin na ito. Okay. Super blend cod liver oil ng Victory. Ayan, sa kutsara mga kapatids. Tapos, ito, halo na natin. Super Saiyan. Yung container niya. Super Saiyan. Sa mga young birds. Sa mga newbie, na kagaya ko, ito yung ginagamit natin. Sa mga veterano na, alam na nila to mga kapatids. Mga young birds natin. Tapos, breeder, ito. Shoutout kay Christian, kaibigan natin. Bigay niya sa atin to. Ayan. Yung supplements natin, ito, pag nagbe-breed tayo, tsaka yung kawawalay lang na mga inakay, ito yung ginagamit natin mga kapatids. Try ko sa ilagay sa description sa comment section kung saan tayo nakakabili ng mga ganito. Mix nyo lang yung mga kalapatids. Lalagyan natin na ito. Ang kutsara. Halo natin. Brewer yeast powder. Ito optional dahil lugon yung mga kalapati natin. So, maganda yung brewery sa muscles nila at makakatulong din sa kanila ito sa recovery nila dahil para mabilis yung paglulugon ng mga kalapati natin. So, lalagyan natin ng breweries. Ito lang natin mga kapatids. At ito ang last, vitamin A, D, E, Picotrin. So, ito, naglalagay din tayo na ito. Naalala nyo, inalagay natin sa container nila. So, haluan natin sa patuka. Pwede nito ihalo sa patuka. Lagyan natin. Tapos, sa tubigan nila, lagyan natin ng ito, red cell. Mga kapatids. Ito yung ginagawa natin isang beses sa isang linggo. Thursday ako nagbibigay ng red cell, tubig, tsaka yung mga supplements nila. Lalo ngayon, lugon sila mga kalapatids. So, bibigyan natin sila ng supplements para makatulong dun sa paglulugon nila. Para maganda rin yung maging balahibo nila, yung pagtubo. Bali, ganito ng mga kalapatids yung patuka natin. So, yung cod liver oil, yun yung nagpapakapit do sa powder base natin, supplements yung mga binibigay natin. At the same time, nakakatulong din yung mga kalapati sa paglugo ng mga ibon natin. So, may benefits din yun, omega 3 and 6. So, thank you kay Sir Manigo. Ayan. Sa Victory products. So, kalapatids mix yung gamit natin ngayon habang naglulugo yung mga kalapati natin. Ito yung pinapatuka natin mga kalapatids. Every Thursday, habang lugon sila, tsaka simula nung minalay ko sila, ito yung ginagawa nating supplements nila, nahalo natin sa patuka. Tapos, Thursday, ito, yung ano natin, red cell, sa tubig. Tapos, itong container na to, yung mga grits, redstone grits, andito. So, magre-refill tayo sa container nila. Importante yung pink mineral saka yung mga grits na yan. Lalo sa mga young birds natin. Saka sa breeding din syempre mga kalapatids.
Okay, ito yung ginagawa natin. Mga kalapati natin. Yan. So, turo din to sa atin. Ito, turo sa akin to ng Tito Freeway ko, mentor natin. So, itong red cell na to. Ito ginagamit natin simula nung una. So, pwede din tong ihalo dito kung wala kayong cod liver oil na pang binder. Itong red cell, yun yung gagamitin nyo pang binder doon sa mga supplements. Pwede din yung mga kalapatids. Bali ako ngayon, sa tubig ko siya nilalagay. Dahil meron akong cod liver oil. So, ganun yung ginagawa ko. Puntahan natin mga kalapati natin, mga kalapatids. Samahan nyo ako. Let's go. At ito nga, nasa loob na tayo mga kalapatids. Yung mga kalapati natin. Tapos maulan yung panahon. Kaya malulam. At papato nga pala sa inyo mga kalapatids. Naka dark system tayo. So, yung ginagawa natin ngayon para maglugon yung mga kalapati natin. Ginawa natin to kasi para sa south race natin. Nakalugo na yung mga kalapati natin. Magpakain muna tayo mga kalapati natin mga kalapatids. Apply natin ng supplements dahil kailangan nila ng vitamina sa katawan nila habang naglulugod para maganda yung pagtubo ng balahibo nila. At the same time, hindi tayo pwedeng magpurga, deworming habang naglulugon para maganda maging tubo ng balahibo nila. Lugon pa rin sila dito. Nakakita nyo sa video natin, power molt na sila nun. Maraming balahibo. So ginagawa natin, nag-dark system tayo. Ayan, isang beses lang tayo naglilinis sa loft. Pag nag-dark system tayo, ganyan mga kalapatids yung liwanag dito sa loob. Okay. So, pagka sinara ko to, ayan. Nakita nyo mga kalapatids, may liwanag pa din, pero hindi na ganun kasinag. Tapos yung hangin, yung airflow, dyan sa taas ng loft natin, pumapasok yung intake. Dito din, intake dito, pwede yung exhaust dito. Labas ng hangin, yan, may clearance yan. May clearance din doon. Tapos dito, sa trapping, dito mapasok yung positive air. Tapos, yan, dito din, sa flooring natin, pwede din pumasok yung hangin or lumabas. Tapos, eto, nilagyan ko sila ng net na ganito para sa darkening natin. Yan yung diskarte mga kalapatids. Kailangan may konting liwanag pa rin para makakainom sila ng tubig habang naka-darkening. Ang oras ng darkening ko mga kalapatids, alas 9, alas 10 ng umaga, doon ko palang bubuksan ito, yung pinto natin. Tapos mga bandang alas 4, alas 5, kailangan mga 9.5 hours yung daylight nila. Yan mga kalapatids. Pinakamahaba, 8 to 9.5 hours may daylight sila. Yan yung ano natin, yung miliwanag. So, yung darkening system, manipulation siya na parang winter na. Sakto ngayon, magwe-winter na. Yan. So, sinakto lang din natin yung yung pagda-dark system natin. May kabaliktaran tong darkening system, yung lighting system. So, hindi ko pa ginagawa yung lighting system, hindi ko pa nasusubukan. Ang lighting system naman mga lapatids, paglulugan naman ng pakpak. So, magpo-force molting sila sa flight feathers nila. So, yun naman yung purpose ng lighting system. Almost 16 to 17 hours silang may ilaw. May liwanag, maglalagay tayo ng ilaw sa loft. So, yun naman yung lighting system. At ako as a newbie, disclaimer lang po, hindi naman tayo sa nagmamarunong. Ito lang din yung tinuro sa atin, tapos ginagawa natin ngayon, sinusubukan natin. Kagaya ko as a newbie, sana may maibigay ako sa inyo konting tips na pwede nyo din kapulutan ng araw, pwedeng gawin, pwede din hindi naman. So, wala naman sa pilitan. So, ito lang din yung napapanood ko din, mga natututunan ko sa panonood ng mga videos, pagbabasa ng mga vlogs sa mga pagkakalapate. Ayan. Saka yung mga tinuturo sa akin ng mentor ko, Tito Freeway, Miguel Ryan of Ordonez Brothers, kay Sir Malditas Loft, kay Sir Marcelino Fernandez. Yan, sa kanya ko unang nakita yung
darkening system. Kung nakita yung paglalakap ng young birds habang nakalugon sila. Yan. Yun yung mga nakita natin na sinusubukan natin mga kalapatids. At the same time, ito, yung grits nila, papalitan na natin mga kalapatids. Mainam na miga nito sila, grits, pink minerals, yan, halo-halo. So, refill ko muna mga kalapatids. Pakita ko sa inyo yung paano itsura nito pagka na-refill na. Ito mga kalapatids, ganyan yung ginagawa natin. Kasi nahalo-halo lang din natin to. Pwede din ganyan kahit hindi nyo na sila haluin. Para pipili na lang sila ng gusto nila. Redstone, grits, vitamin A, D, E, tsaka minerals, pink minerals. So, ito yung essentials nila na importante din sa mga kalapati natin during molting, tsaka yung pagkawalay ng mga inakay. So, mainam din amigan nito sila, tsaka during training, tsaka sa race din natin mga kalapatids. Pero pag loading, loading day, inaalis ko to mga kalapatids kasi possible na wow sila. So, kasi medyo salty daw yung mga ganitong grits. Tapos nilalagay ko dito ng asin. Nilalagay din tayo ng asin. Okay mga kalapatids, yun yung ginagawa natin ngayon. At hindi nga tayo nakapagkarera ng north dahil late tayo. So yun lang din mga kalapatids. Kailangan alam natin kung kailan nagsisimula yung club training. Okay, yun lang din yung isang fault na nangyari. Kaya lahat ng mga kalapati natin dito, yung mga naka-yellow na yan, yellow band, lalaro na natin ng south. South na sila lahat. Sabay-sabay na sila. So, dalawang club. Lalaruan natin. Meron tayong naka-double banded. Ayan. North and south. Ayan, north and south. North and south. Buti kahit pa paano, dinoble banded ko. Kasi konti lang yung mga kalapati ko. Dinoble band ko na lang. So, kahit pa paano, magiging young birds pa rin. Kung tayo dito, ito example. Naka-north lang siya. Dalawa yan. Ito isa. Naka-north ring lang siya. Ng CL. Shoutout sa CLRPC. Doon tayo makakalaro. Tsaka meron tayong BBPA dito isa. Karatski. Yan. BBPA yan. Yan. Green yung ring. North. Okay. Karat sa BBPA. Okay mga kalapatids. Ito yung mga club na lalaroan natin. Yan. Molting sila. Lugon. Kaya ito, pagka ganitong molting sila mga kalapatids, hindi sila ganun lumilipad. Dahil medyo masakit pa yung katawan yan. At naglulugon sila. So hindi natin sila pino-force na lumipad. Minsan hindi ko pinapakawalan. Nandyan lang sila. Aviary. Ganun lang muna mga kalapatids. Dahil nga at the same time yung flight feathers nila patubo pa din. Pero monitoring tayo mga kalapatids pag ganyang mga nakamold sila. Kailangan maganda maging lugon. Kaya suportado natin sila mga kalapatids. Minerals, calcium, supplements, yan, nagbibigay tayo. Tapos palaging malinis na tubig, importante. Sa loft system naman natin, kailangan talaga yung yung air ventilation talaga ng loft, yun ang pinaka-importante mga kalapatids. As a newbie, yun yung natutunan ko. Yan, sakto. Kaya may mga siwang yung loft natin sa taas para pasok din ang hangin. Yan, di perch ang gamit natin dito. Wala tayong box perch pa. Medyo madumi yung loop. Yan, ganyan ginagawa natin. Yung, parang yung immunity nita, para yung immunity ng mga ibon natin, medyo matibay-tibay. So, isang beses sa linggo naglilinis tayo. So, sa Sabado, maglilinis tayo mga kalapatids. Hindi, baka magdagdag pa ako ng perch. Yan. Saan tayo mag-upgrade pagka kahit pa paano may budget na. Isang beses ko lang sila pinapakain ngayon hanggang sa Derby na. So thank you kay Kuya Ryan of Ordonez Brothers, kay McLaughlin. Yan. Doon natin natutunan yung one-time feeding. So yun yung sistemang ginagamit natin yung mga kalapatids. One-time feeding, tapos the same time, yan, raise natin ng south. So abang-abang na mga kalapatids, tingnan natin kung anong magiging lipad nito mga kalapatids sa south. Taga dito na lang mga kalapatids yung video natin. At salamat sa mga sumusuporta sa Facebook, YouTube at TikTok natin. At ito na yung mga kalapatids natin. At shoutout sa mga nagpapagawa ng AI generated graphics. So ang tabay lang mga kalapatids, medyo madami pa.
So, thank you. Ingat, peace out.